magsiawit na bayan. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Hesukristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Hesukristo ang mukha ng awa ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok sa buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinatsauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain niya'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit, at sasabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sasabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang, diyan o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos sa hakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Kung atin po munang balikan ng kaunti yung mensahe sa atin nung nakalipas na linggo, dahil patuloy na kine-question ng mga Pariseo at ng ilang mga iskriba ang mga alagad ni Jesus dahil di umano ay hindi sila sumusunod sa mga protocols, sa mga tradisyon katulad ng hindi paghuhugas ng kamay. Kasi nabahagi ng kanilang kultura na dapat anuman ang binili mo sa palengke ayon sa batas ng mga Hudyo, dapat to hinuhugasan muna at bago ka kumain, dapat ay naguhugas ng kamay. Kapag hindi mo ito ginawa, isa kang makasalanan. Ituturing kang makasalanan. Ganun katindi, yung mga protocol noon na ngayon naman talaga namang hindi mo na kailangan ng ganong klaseng batas dahil nga talaga hygiene naman yon, personal hygiene mo. Kung di ka maghugas, magkakasakit ka. Ngayon nga, sa mga protocol natin, diba? Pero kasi ang gustong ituwid ng Poong Jesus sa Sareno ay yung pagiging rigid o kaya pagiging critical na nakakalimutan na mas importante ang kahalagahan o kaligtasan ng tao kesa doon sa mga protocol na kanilang ipinapatupad. So magandang suriin po yun, kung ito ba ay mas nagiging mabuting tao tayo o mas nakikita natin yung kamalian ng ating kapwa at yung tayo ay puro na lang tayo yung mabuti. Kaya sabi nga ni Kristo, di ba, sa puso ng tao, dapat sine-check natin, sinusuri yung nilalaman ng ating mga puso. Kasi sa puso nagmumula, sabi ni Jesus, yung isipang gumawa ka ng masama, yung makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Katulad ng paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Yan, sabi niya, sa puso yan ng tao nang gagaling. At yan ang nagpaparumi sa atin. Hindi yung pumapasok, hindi yung kinakain, kundi yung lumalabas sa tao, yun ang nagpaparumi sa tao. Kaya ngayon po, sa linggong ito, ipinagsisigawan sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig na ang mga bingi, nakakapagsalita ang mga pipi. At tayo po, hindi ko alam, pag sa mga kasamahan nyo ba dyan sa bahay,
sa mga nanonood sa online, ikaw po ba ay isa sa mga persons with disability o mga PWD? Kasi maintindihan natin kung ikaw ay PWD, kaya hindi ka nakakapagpahayag, nakakapagsalita, kaya ka hindi nakakapagsabi ng magaganda dahil ikaw ay PWD. At po pwede siguro, no? Pwede natin ituring na bagamat nakakapagsalita ka, pero pangit naman yung mga lumalabas sa bibig mo, baka pwede ituring ka na PWD. Kasi hindi tugma, di ba? Hindi akma. Tingnan natin, no? Baka nga lahat tayo nagiging PWD na. Madaling unawain yung talagang taong bingi, pipe, hindi talaga makapagsalita yan. Madali natin tanggapin yan. Pero yung mga taong wala naman sa panlabas, normal naman, pero hindi normal sa kanyang pagiging normal, ayun yung abnormal. Kaya nawa po, no, sabi, sana iparating natin sa lahat. No, ngayon na sa panahong ito, kabi-kabilaan yung naririnig natin na nagkasakit, namatayan dahil sa mga nahihirapan na tinatanggihan sa ospital. Pero ang sabi po, no, sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang sabihin sa lahat ng pinanghihinaan ng loob. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil darating ang Panginoon, ililigtas tayo sa kaaway, dulot ng sino man ang nagpapahirap sa atin dahil sa pandemyang ito. Huwag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Handa tayong tulungan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sa Ebanghelyo, kung titingnan po natin yung pagkilos na ginawa, no, meron pong dinala kay Jesus na isang bingi. So, sa pag-aaral, dahil noon, wala pa naman tayo mga sign language, mga therapies, mga ganito. No? So, pagbingi ay hindi rin makakapagsalita. So, meron kami ditong PWD staff, no? Yung isang naglilingkod dito. Hindi po siya nakakapagsalita. Pero nakakagawa naman, nakakapagtrabaho, di ba? Minsan yung mga tao, kumpleto naman, di ba? Pero kulang sa diskarte. Pero sabi po dito, bingi, tapos utal. So, pinagninilayan ko, pag bingi, siyempre, kung ano yung nagre-register, di ba? No, kapag kaya yung bata, kapag kinausap mo ng kung anumang lengguwahe, bata pa lang, yun yung ma-adapt niya, maririnig niya, di ba? So, bingi, tapos utal. Kasi hindi malinaw, po pwedeng mayroong kaunti man lang, o basta, no, yung isang bingi, at kung ano yung nagre-register sa kanya, yun yung lumalabas sa bibig. So dahil hindi malinaw yung naririnig niya, kaya utal siya magsalita. Sasamahan pa ng mga ganun-ganon, di ba? Kasi wala pa naman sign language noon. So puro ganyan. Na, siguro naman nakakita na kayo ng mga kapatid natin na not PWD, no? Pag nag-uusap talagang. Pero dito sabi po, iniwalay muna ni Jesus yung lalaki sa karamihan kasi magulo, maingay. Hindi niya naririnig yung ingay ng mga tao. No? Kaya inilayo muna ni Jesus, tapos sa kanya ginawa yung isang ritual, no, ng paghawak sa tenga, dampi sa dila, at doon binigkas ni Jesus yung salitang Ephata. Pero mo, no, sabihin lang ni Jesus, Ephata. Nabuksan ang kanyang pandinig, nakarinig na siya. At ang kagandahan dito, ang una niyang narinig, ang salita ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Di ba? Ephata. Mabuksan. Na siyang ipinaririnig sa atin lahat ngayon. Kung naririnig natin, kasi ang problema sa mga may pandinig,
yung nagbibingi-bingihan. Mas madali talagang gamutin yung isang taong bingi kesa sa taong nagbibingi-bingihan na kahit anong paliwanag mo, kahit anong sabihin mo, parang walang naririnig. Di ba? Nakakainis yun. Sabi ko, mas madaling intindihin kung talagang PWD ka. Pero kung nagbibingi-bingihan ka, kasi marami sa atin, gusto lang natin pakinggan yung gusto nating marinig at yung mga, meron tayong selective hearing, selective listening. Kung sino lang ang gusto nating pakinggan, yun lang ang gusto nating pakinggan. Kaya, pwedeng dito, Sa sitwasyon natin ngayon, ito ang sinasabi sa atin ni Jesus. Gusto nating malutas, ephata, mabuksan. Kanya-kanya, puro politika. Pag nagsalita, hindi yan kapartido. Pag nagsalita, kalaban yan. Maganda naman sana kung lahat pakikinggan, pagsasama-samahin, kaya lang hindi. Tayo lang, hindi natin papakinggan yan. So paano tayo makakausad nito? Ano yung solusyon? Na baka kailangan lang natin buksan ang ating mga tenga sa mga kinaukulan. Baka kailangan natin talagang buksan ang ating mga isipan. Di ba? So, hindi ko alam. Pero ito kasi baka ito yung mensahe sa atin. Pwedeng yung ba sa inyo, mairita na naman. Dahil ano ba yan, Father? Politics na naman. Hindi ito sa politics. Kundi lahat tayo inaanyayahan, buksan natin ang ating mga tenga. Pakinggan natin. Alam niyo kung bakit tayo nauutal? Kasi naglalaban yung saloobin ba na yung narinig mo, iba yung sinasabi mo sa bibig. Para bang narinig mo, alam nyo, meron tayong moral obligation. Kung may narinig ka na nangangailangan at hindi mo ito pinansin, kasalanan. Kapag may narinig kang mali na yung pinapagawa, pag sinabing magnakaw ka, magkorap ka, sige, dayain mo. Tapos pag tinanong ka, hindi, tama po yun. Mauutal ka talaga. Kasi magkaiba yung narinig mo sa sinasabi mo. So, di ba? Naranasan naman siguro natin ito na kapag kino-confront tayo, di ba? Nahihirapan tayo magsalita kasi alam mo yung katotohanan. Paano tayo uusad? Kung sasanayin natin ang ating mga sarili na mamuhay sa kasinungalingan, masanay tayo na magsalita ng mali, yung mali gusto natin itama sa pamamagitan ng mga palabok na paliwanag, wala talaga. Pero ito lang po, gusto naman talaga tayong tulungan ng Diyos. Gusto ng Diyos malampasan na natin ito. Mabuhay tayo nang walang face mask at face shield. Pero kailangan natin magpahayag ng katotohanan. Kailangan natin pakinggan. Masakit man marinig ang katotohanan, pero kailangan natin tanggapin. Kasi yun lang talaga yung magpapalaya sa atin. Mahirap po, kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, sana po, tingnan natin yung ating pagpanig. Marami po yung nahihirapan, mga mahihirap, lalo pang naghihirap. Sila na mga inaabuso, sila na kapag panahon ng kampanya, sila lagi yung favorite, pero ngayon, sila yung lalong kinakawawa. So, sabi ko po kanina, meron tayong moral obligation na magsalita at magpahayag ng katotohanan, lalo tigit ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano, lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot na COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal, ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayundin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim bigo, hapis at pait, iyong patamisin at takkan ang sakit ng magningas ang rigid. O Jesus, ilumina
ng puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim bigo. Kapwa kong kasim bigo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.